Bingi na nyog. Binyog. Binyog. Kumbaga iba tawag tayo gumaan, alanganin. Alanganin. Alanganin siyang panggata, alanganin siyang buko. So parang po siyang pancake ba? Yeah. Or crepe na Yeah. ikot. Yeah. Pero gawa lang siya doon sa binyog. Ang galing. Ang sarap ng texture. Chewy. Hindi masyado matamis. At parang sinabi niyo po, sakto kapag meron kayong matamis na bao. Speaking of, matamis na bao? Gusto niyo ba ng matamis na bao? Subukan natin. Let's go! Follow me, guys! Dito naman tayo, Sir Drew. Okay. Ito yung sinasabi ko sa iyo na matamis na bao. Sampililok. Sampililok. Ano ay matamis na ba ako? Niluluto sa Binuksan ko na. Alam mo na, magkano po yung ganyan ay? 100. 100 din lang. 100. Go, tikman natin. Wow. Mas masarap. Kasi di ba wala siya masyadong tamis? Pero because of this, sampililok, mas tumamis siya at mas nagkalasa. Pero, kasi yung tatay ko, growing up, hindi naman sila ganun kayaman. So during Christmas, ang ginagawa nila, ito na lang yung hinahanda nila. So growing up, sabi nung tatay ko, pag mag-iisip ng mga ihahanda tuwing Christmas, sabi niya, okay lang kahit may suman, masaya na ako. And yun din, sa mga bukid-bukid, kapag wala silang mabigay sa kapitbahay nila na ibang ulam or ibang regalo, yung suman yung pinapang-regalo nila. Okay. Which is a good gesture din na kahit wala ka sa buhay, makapagbigay ka man lang sa kapwa mo, kahit suman man lang, nakakataba na ng puso. Tama. So yan, best paired with this siya with sampililok. Ay, oo nga. What can you say? Is it giving? It's very giving like Christmas. It really is giving. Literal. Katulad ni Archie na naging misyon na ang pamimigay ng gamot sa mga nangangailangan. Sa tulong na rin ng kanyang mga taga-suporta. Meron akong parang advocacy na ginagawa. Maraming donations actually. Umabot siya ng, siguro last 2022 nung nag-start ako, nung nag-accounting ako, around 300,000 at the end of 2022. 4 times kaming binagyo na sunod-sunod talaga. Maano ba naman yung magbigay ako ng mga relief goods? Ginamit ko lang yung funds na galing sa mga donations para makapagbigay ng tulong or ayuda doon sa mga taong nasalanta ng bagyo. Initiative ko na lang siya na kahit sa maliit na paraan, makatulong ka sa inyong community. Si Archie from Marinduque na Heart of the Philippines, isang content creator with a heart din. Ang aming lalawigan ay daanin ng mga bagyo. Normally, kapag dumadaan ng truck ng bagyo ay dadaan ng Bicol region, malaki ang tsansa o posibilidad ng bagyo ay dumaan sa aming lalawigan. Julina, Paeng, Rolly, at Tisoy, ilan lang ito sa mga bagyong tumama sa isla. Ang bumuhay sa mga mamamayan ng Marinduque, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga liblib na pook at mga rural areas, ay ang mga pagkain at pananim na binubungkal sa ilalim ng lupa. Dahil hindi maiiwasan ang pagtama ng bagyo sa probinsya, nag-isip ang mga lokal ng produktong kayang makipagsabayan sa bagyo. Mula sa naging pag-aaral, napag-alaman ng typhoon resilient ang mga puno ng kakao. Hindi kataasan at sakto lang ang laki, kaya hindi madaling mabulot ang ugat. Hindi rin ito madaling namamatay. Strong yarn? Kaya parami ang nagtatanim ng kakao sa probinsya at isa na ito sa mga isinusulong na maging pangunahing produkto sa probinsya. Kasama na rito si Kuya Fred na magsasaka na ng kakao simula 2017. Ano po dyan yung kinakain ito? Ito po, sir. Ito mismo. O yung buto mismo. Para malasahan niyo po, yan ay mayroong kamatamis. Parang candy. Sarap din siya. May matamis. May tamis asin. Pero ito yung kinukuha niyo para gawing tsokolate na. Siya na po yan. Yan na po. Bukod pa dito. Ito po ginagamit niyo po, hindi na. Ito po pwede naman natin. Kailangan hindi pa po kami nakagawa dito.